Hello guys, at nandito na naman ako. Siyempre, good morning muna rito. Good morning pala dyan. At good evening dito. Yan. Eto guys, pag-usapan natin, no? Naaalala nyo pa ba? Biglang pumasok sa isip ko itong si, anong pangalan nito? Si Lepiste, no? Si Libentador Lepiste dahil nga nag-post siya ng meron daw season 2. Ba? May season 2 intriga. Lepiste, mukhang masarap ang bakasyon mo. Magbakasyon ka na lang. At huwag ka nang bumalik na hinayupa ka. Okay guys, eto. Bakit ko ito dapat pag-usapan, no? Na ngayon ay umiinit at alam natin ang issue na nagpapahirap ngayon sa buong mundo ay ang issue ng langis, ano? So, once na pinag-usapan ng langis, automatic, apektado dyan ang ating kuryente. Sapagkat, syempre, meron kasi tayong kuryente na ipinoproduce through diesel, through oil. So, to crude oil, no? So, ibig sabihin, mataas ang presyo ng krudo, tataas ang presyo ng kuryente because tataas ang production cost. Yun. Ganon kasimple. Now, sa mga pagkakataong ito, yan ang layunin kung bakit ang ating gobyerno ay nagbigay ng prangkisa para sa mga solar, para sa mga renewable energy na tinatawag, di ba? At kasama na nga dyan ang solar sa renewable energy na kung saan ay hindi gagamit o kukonsumo ng anumang krudo, kundi ang natural resources lang sana. At itong particular, itong solar system ay kukonsumo lang sana ito ng kukuha ng enerhiya mula lamang sa araw, magi-stack sa battery, kumbaga napakababa ng maintenance at napakababa ng kuryente, na kung saan ito sana ay napakalaking tulong sa tulad ng pagkakataon ngayon sa mga krisis na ganito. In short, wag nating kakalimutan ang itong si Libentador Lepiste na talagang peste ito, guys. Bakit? Isipin ninyo kung sana inayos niya ang trabaho, kung sana tinutuon niya na kaya niyang i-manage at kaya niya talagang i-execute ang pagkakaroon ng prangkisa ng solar at hindi para pagkakitaan lang niya. Di sana kahit papaano ito ay makakaawas-awas at makakagaan-gaan sa ating pangangailangan pang enerhiya, di ba? Pang kuryente. What the heck? O ngayon, wala tayong solar. Bakit? Paano nga si Lepiste, di ba? What the heck? So yan ang sinasabi natin, no, na itong si Lepiste siraulo talaga. At ito ay dapat singilin ng taong bayan. Kaya ang problema ngayon, nasa na o Congress? Anong nangyari sa ethics complaint laban dito kay Lepiste? Alam ko, meron itong ethics at aksyonan ninyo, Congress. Aksyonan din ninyo, no? Bagamat busy pa kayo, alam ko, sa impeachment, pero tingnan nyo rin ang violation nito, no? At ang violation nito sa franchise, no? Sa pagbibigay ninyo ng prangkisa. At tama, dapat ito ay singilin. Secretary Garin, please i-push through ang pagsingil sa kanya. At Ombudsman, baka pwedeng mag-moto proprio na upang masingil. Sa bagay, nasa DOJ na yata, no? Sinampa na yung case na ito para maningil. So kung nasa DOJ na, DOJ, please pagalawin ang baso. Sapagkat itong si Lepiste ay dapat managot. Malaki ang pananagutan nito sa taong bayan. Ang ginawa nitong pagwaldas at pinagkakitaan lang, no? Pinagkakitaan lang ang prangkisa, in-stock at ibinenta. In short, talagang tinarantado tayo nitong si Lepiste na ito dahil sa hindi pagtupad sa kanyang sa kasunduan at sa kanyang obligasyon para mag-provide ng serbisyo sa solar. Pag nanakaw talaga ito ng malaki sa atin, guys, pag nanakaw sa taong bayan, di ba? At eto na nga, sa mga pagkakataong sanang ganito na dapat ay maaasahan ng solar, anong nangyari sa atin ngayon? Pare-pareho ang buong Pilipinas. Nga!
Di ba? Nga. Kaya ano ang dapat? Dapat singilin itong si Lepiste. Itong si Lepiste Libintador ay hindi dapat ito makawala sa kanyang obligasyon na ito. Hindi porke siya ngayon ay nagbabakasyon sa ibang bansa, ganun na lang yun. Nagdududa nga ako, baka ito ay hindi lang nagbabakasyon, baka ito ay kumukuha na rin ng golden visa, no? Sapagkat bakit ka nga naman magsosoli ng 24 billion kung pwede ka naman bumili na lang ng house and lot dito sa Portuguese at pag bumili ka, may posible ka ng pwede ka nang makakuha ng golden visa, 'di ba? At pwede ka nang maging citizen, 'di ba? Bakit ka pa nga naman magsosoli ng 24 billion sa gobyerno? Pero kung ako, dapat ito ay habulin, guys, ha? Kawawa ang mga, tingnan nyo, kabakasyon, 6 na buwan, magbabakasyon, nangyari. Kaya nga siya ibinoto ng constituents niya. So, ibig sabihin, 6 na buwan ka magbabakasyon, 3 taong ka lang sa serbisyo? 3 taong ka lang bilang congressman? What the heck? Ang haba ng bakasyon mo, men. Ibang klase to, no? So, wag nating pabayaan, guys. At ito talagang dapat lagi nating aalalahanin at lagi tayong mangangalampag, no? Patungkol dito kay Lepiste na dahil sa kanyang kapabayaan, imbis na nakatulong sana sa krisis sa pagkakataong ganito, wala, pare-pareho ang sambayan ng Pilipino. So ito ay maliwanag na parang pagtatry, hindi parang, no, kundi pagtatraydor na sa bayan. Ito ay maliwanag na korupsyon din, guys. Isang forma ng korupsyon. Hindi porke wala kang nakuhang liquid cash sa gobyerno, pero nakuha mo naman yung prangkisa na pwede mong gawing i-convert into cash, di ba? Through pagbebenta, di ba? Pagpapatulog at patataasin mo ang presyo sapagkat syempre ikaw lang ang may prangkisa, wala nang ibang pwedeng kumuha. So patutulugin, patataasin, pamamahalin ng presyo at eventually ibebenta. Di ba nga may portion kang ibinenta sa kay Manny Pangilinan? Mabuti na lang at least si Manny Pangilinan na napagbentahan mo, maayos-ayos ang utak. Hindi kagaya mo, Lepiste na sablay, no? Manang-mana ka kay Buangson, pare-pareho na kayong may topak, pare-pareho na kayong may sayad. What the heck? Na walang interest sa Pilipinas kundi ang kumita lang, no? Hindi talaga para maglingkod sa bayan. So nakakahiya, no? Hindi paglilingkod sa bayan talaga ang layunin ng mga ito kundi pagkakitaan lang. Kung may flood control, ito iskandal ito ng solar, no? Iskandal pa rin ito ng energy, isang panibagong anyo ng pangungurap, no? At guys, magising tayo sa pagkakataong ito at bulabugin natin itong hinayupak na ito, no? Na dapat talaga magbayad siya ng 24 billion para sa gobyerno. So, epal na naman. So, abangan natin. Alam nyo naman ito, tingin ko rito isang narcissist din. Wala itong pinagkaiba kay Fentaboy at kay Lasayad, no? Na gusto lagi nasa center of attention siya. Diba? Gusto niya siya nasa kanya lahat ng atensyon. Ewan ko, kulang sa kalinga siguro to, hinayupak na. Senator Loren, kulang ba pagkalinga mo rito? Anyari ba rito sa anak mong ito? Mukhang narcissist din, Diba? Ang gusto lagi, nasa kanyang atensyon, may season 2 pa daw. Walang hiyang-hiyan. So, yun lang. Sa mga bobong didilis, pare-pareho na kayo. Ang tatay nyo ay karton, manatili kayo mga bobo at may sayad sapagkat ang may sayad ay laging high blood. Bye!